Nathan's POV. Ang sabi niya, wala raw kwentang usapan namin. Pero para sa akin, hindi dahil nakakuha naman ako ng dagdag na impormasyon tungkol sa kanya. Isa lamang siyang medrep. Nice! Alam kong kapag ganyan ng work, hawak mong oras mo. Out of nowhere, bigla ko naalala yung boses ko. Unang beses ko siyang dinala dito, tapos may tumawag sa kanya. Work-related kaya yun? Bakit ba iniisip ko yun? E nadala ko na siya dito ng pangalawang beses. And hopefully bukas, pero sabi niya, di raw siya pupunta dito, so depende na lang siguro kung anong mangyayari bukas. Naisipan ko siyang padala ng text message after namin mag-usap. Sana mabasa niya bago siya matulog. Sana mapanaginipan niya ako. Nang bigla namang nag-ring ang cellphone ko, number lang. Nung una parang ayokong sagutin pero naalala ko, baka mamaya isa pala sa mga potential investors namin, kaya't sinagot ko na. Pero agad din ako nagsisi kung bakit sinagot-sagot ko pa ang tawag. Binlock ko na siya pero gumamit siya ng ibang number. Si Lexi, nag-i-insist na mag-dinner daw kami, bukas. Sinabi ko nang hindi po pwede at talagang inaalam pa niya kung bakit. Pinapaalala niya sa akin yung promise ko daw na mag-uusap kami bago ko siya inihatid sa may elevator. Makulit din to si Lexi. Nasaan bang boyfriend ito at bakit ako ang kinukulit niya ngayon? Para lang matapos na agad ang usapan, sinabi ko na lang na may important business dinner ako bukas, kaya hindi ako po pwede just to be sound polite naman. Kahit sabing ginago niya ako, babae pa rin siya. Pero makulit talaga siya. Kung di raw ako pwede ng dinner, kahit lunch na lang daw. Sinabi ko hindi kakayanin ng schedule at magiging busy ako maghapon. Sobrang nangihinayang daw siya dahil hanggang bukas lang daw ang stay niya dito sa Maynila. Hanggang sa nag-insist na lang siya na pumunta na nga daw siya dito. Not again. Kaya't no choice ako, tama ng pagiging polite. Siguro naman after kong sabihin ito'y tatantanan niya na ako. I'm sorry Lexi, mas maganda siguro kung hindi na tayo mag-usap at lalong hindi ka na po pwedeng magpunta dito dahil may girlfriend na ako. Scarlett's POV. Umalis na ako sa bahay at papunta na ako sa dinner date namin ni Nathan. Sumakay ako ng jeep habang nasa biyahe kami, mayroong napansin ako. May isang lalaki na medyo malaki ang katawan sa tapat ko na may dalang malaking backpack na nakalagay sa harapan niya pero wala namang laman. Tapos ang sabi niya may isang lolong tulog. May nakasukbet na sling bag sa katawan ni Lolo pero hindi naman gaanong kita dahil halos matakpan ng malaking backpack na mukhang walang laman. Shit, parang alam ko na anong mangyayari At pasimple kong pinagmasdan ang galaw ng lalaking malaki ang katawan sa harapan ko. At di nga ako nagkamali ng hinala. Pasimple niyang dinudukutan si Lolo, tulog na tulog. Napansin ko kasi bukas na ang bag ni Lolo. Patigil-tigil din kasi ng galawan ang mandurukot, lalo na ako may pababa at sasakay ng jeep kaya nakita ko. Kawawa naman si Lolo, mukhang pagod na pagod. Dahil halos makatulog sa jeep tapos meron namang makakapal ng mukha tulad ng mandurukot na nasa harap ko ngayon. Laki-laki ng katawan, ayaw magtrabaho at lumaban ng patas. Akala ko nabawasan ang gumagawa ng masama gawa ng akala kasi ng karamihan end of the world. Kaya marami ang nagpapakabait at nagbabago. Pero ngayon balik na sa normal ang lahat. Balik loob din ng ibang tao para gumawa ng kasamaan. Tamang-tama't malapit na kami sa dulo kung saan ang pinakahuling babaan ng jeep at isa-isang nagbabaan ng mga pasahero. Hanggang sa 3 na lamang kami. Napangisi naman ako. Natulala na mukhang magagamit ko ngayon ang lagi kong bitbit at tranquilizer dart. Pasimple kong binuksan ng zipper sa harapan ng jacket at nakakuha ko ng isa. Kailangan ko nang agad gawin ang plano bago pa huminto ang jeep sa huling babaan. Kaya tinawag ko na ang lalaking mandurukot na nasa tapat ko. Kuya, may nahulog na wallet sa'yo ba yan? Sabay turo ko pa sa may baba kahit wala naman talaga. Yumuko ang lalaki at yun ang pagkakataon na hinihintay ko. Agad kong in-inject sa hita niya ang tranquilizer. Mabilis pero at the same time, madiin ang tusok na ginawa ko para ma-sure na talagang mai-inject ko sa kanya. Hinugot ko agad para itago to sa kabilang side naman ng bulsa ng jacket ko. Doon na lang sa restroom ng asawa ko to itatapon at sa isang iglap, pareho na sila ni Lolo na tulog. Nabitawan ng lalaking malaki ang katawan, natulog na ngayon ang bag na pinapatakip niya para hindi makita ang pandurukot na ginagawa niya at kasabay noon ay isang wallet. So, nakuha na pala niya ang wallet ni Lolo. Butit hindi pa niya naitago.
Ginising ko naman si Lolong patulog-tulog. Yan tuloy nadukutan. Lolo, wallet mo ata nahulog. Dinampot naman niya ito. Di pa man siya nag-asasalita, halata na sa mukha nito ang matinding pagkabigla. Naku, akin na nga to. Paano nangyari? Ang napapakamot ulo niyang sabi. Hanggang sa tumigil na ang jeep at bababa na kami. Pinauna ko na si Lolo hanggang sa nakababa na at naglakad na papalayo. Ngayon nga'y 3 na lang kami dito sa loob ng jeep at kagad kong sinabi na sa driver atid kami sa pinakamalapit na police station. Sumang-ayon naman sa akin ng driver. Naku ma'am, madami niya na biktima. Halos lahat ng jeep ni driver kilala na yan eh. Wala lang maglakas loob na sumuplong dyan dahil ang laki ng katawan yan eh. Tsaka karamihan talaga takot dyan. May balisong kasi yan. Baka biglang makapanaksak. Ah, ganun pala. Siga-siga rin palang peg ni Kuyang Mandurukot. Ewan ba niya kung magpakasiga-siga pa siya kung pagkagising niya ay nasa presinto na siya. Shit, mukhang malilate ako sa dinner date namin ni Nathan na. Di ko naman po pwedeng basta na lamang palagpasin siya ngayon. Dahil paniguradong makakalusot siya, uulit-ulitin na naman ang maling gawain. Kailangan niyang maturuan ng leksyon. Habang nagpunta kami sa presinto, kinuha ko ang cellphone para i-text si Nathan. Sinimulan ko ng pagtatype ng message. Scarlett, malilate lang po, super traffic. Nathan's POV. Nauna akong dumating sa restaurant. Buti nang tumawag ako may available seats pa. May time kasi na ibinibigay ko na ang details kay Scarlett dahil on the spot niya hindi pa talaga ako nakapagpa-reserve. Sakto lang naman ang dating ko. Siguro maaga lang ako ng 3 minutes pero mga 10 minutes na atang nakakalipas nang maupo ako. Alam ko hindi pa naman siya ganun kalate pero para namang inip na inip agad ako. Excited na nga akong makita siya ulit. While waiting sa kanya, biglang nag-vibrate ang cellphone ko and when I checked, my future. Malilate lang po. Super traffic. Oh, ayaw niyo pa kasing magpasundo eh. Kinukulit na siya tungkol doon. Para sanay kaming magpunta dito. Pero ayaw niya talaga eh. Di bale, sa mga susunod siguro, one information at a time lang siguro muna. Sa ngayon, ang mahalaga, pupunta siya. While waiting kay Scarlett ay nag-check, nagbasa at nag-answer na lamang ako ng mga work emails just to be productive. Pagtatanggal, inip na din. Ang paningin ko ay nakatuon sa aking cellphone nang bigla'y umupo sa harapan niya. Pagangat ko ng tingin, hell no, si Lexi. How the shit did she know na nandito ako? My God, Nathan, ganyan ba talaga kasama ang loob mo sa akin? Hindi maipinta ang mukha mo, just so you know, hindi kita sinusundan. Sadyang nagkataon lang na dito ako nagpapareserve ng dinner sana nating dalawa at tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Dito ka rin pala. Doon yung table ko oh. Tinuro pa niya ang table niya, just to be sound, convincing na hindi niya talaga ako ini-stalk. Then go back to your table, ang sagot ko sa kanya. Umiling-iling ito at nag-smile. Mukhang hindi na pa darating yung ka-business meeting mo. Tuloy na lang natin yung dinner, she suggested. Eto na naman kami. Kahit sinasabi ko na sa kanya kagabi na nakausap ko siya sa cellphone na hindi dapat kaming magkita or mag-usap, nangungulit na naman siya. Masyado yata siyang bored ngayon at nasa akin ang full attention niya. Darating siya at hindi to business dinner. I'm having a date with my new girlfriend so I will appreciate kung bumalik ka na sa table mo, please? Ang pakiusap ko sa kanya. Di naman mapinta ang face ni Lexi, pero ilang saglit lang bigla na naman siyang nag-smile. Wala pa naman siya eh. I'll just wait na lang hanggang sa dumating siya para hindi ka mainip. Damn this woman. Ano bang gagawin ko sa kanya? Di siya mapakiusapan. I don't want to be rude, pero mukhang sinusubukan ni Lexi ang haba ng pasensya ko. Let us talk about your business. Kamusta na? Nakakuha ka na ba ng investor? This is the first time na nagtanong siya about sa business-related stuff na never naging napag-usapan nung kami pa. Hindi pa, ang matipid kong sagot. Don't worry, honey bunch, makakakuha ka rin. At ngayon pa lang, I am so proud of you na. Ang sabi niya, sabay kuha niya ng isang kamay ko at pinisil iyon. Nang bigla ako nakarinig ng pagtikim at nang lumingon ako, nakita ko siya na nakatayo sa may gilid namin. Hawak pa rin ni Lexi ang kamay ko nang bigla akong tinanggal. Shit! Sa ganitong tagpo pa talaga kami naabutan ni Scarlett. Scarlett's POV.
Buti may kakilala ko sa presinto na pinagdalhan namin ni Manang jeepney driver doon sa mandurukot na pinatulog ko. So sila nang bahala, kaya't nakasabat ako para puntahan na si Nathan. Mga 30 minutes din ata akong na late and then hindi ko akalaing ganito ang madadatnan ko. May kausap si Nathan na ibang babae at di lang basta-bastang babae, maganda at sexing babae. Naka-black off-shoulder dress ito at parang hinihimas-himas niya ang kamay ni Nathan. So may girlfriend ba si Nathan? Paano ko siya jojowain kung may jowa na pala siya? Tumikhim ako para naman malaman nilang nandito na ako at nakikita ko ang landian na ginagawa nila. Lumingon sa akin si Nathan sabay bawi ng kamay niya mula sa pagkakahawak na maganda at sexy na babaeng kausap niya. Tinanggal-tanggal pa kita ko eh. Oh, so you must be Nathan's new girlfriend. Sabi na nakasmile na babaeng pulang-pulang lips gawa ng lipstick. Tumayo siya at nilahad ng kamay niya para makipagkamay sa akin. Ay wow, may slit line din pala ang suot ng dress niya. Bongga! Inabot ko ang kamay ko at pasimple akong tumingin kay Nathan. Dahil ano bang sinasabi ng babaeng to na bago raw akong girlfriend niya? Di kaya pinapaselos ni Nathan ang babaeng to at ako ang ginagamit niya? Napansin ko rin, parang may diin sa pagkakasabi niya ng new girlfriend. Teka, overthink malala ako ngayon na. I'm Lexi by the way at may kaibigan kami ni Nathan. Baka magkaibigan sa isip-isip ko. Naku po, mukhang magulo to ah. I need to run pero paano ko tatakbo kung pagkatapos kong makipagkamay sa kanya? Bigla niyang hawakan ng magkabilang balikat ko. At giniya ko paupo dun sa pwestong inalisan niya. Babalik na ako dun sa pwesto ko since nandito ka na. Ang pwesto kung saan daw talaga siya nakaupo pero walang tao doon. So it means wala siyang kasama. Okay, what kind of game is this? Ang kailangan kong malaman. Lexi, wala ka bang kasama? Wala eh. Yung supposed ka dinner date ko kasi hindi makakapunta. Masyadong busy, hindi kinayang schedule. Tapos lumingon siya kay Nathan. Okay, I don't know. Ba't parang iba ang kutob ko sa kakaibang tingin na binibigay niya kay Nathan? Tinignan ko naman ang face ni Nathan at bakit parang medyo maputla ang mukha niya? Or dahil siguro sa ilaw ng restaurant na to, pero hindi rin? Nang biglang may nag-sink in sa isipan ko. Parang alam ko na kung bakit namumutla si Nathan. Mukhang kinakabahan eh. Si Nathan kaya ang tinutukoy ni Lexi na supposed to be, nakadate niya? Okay, naglalaro ba sila at sinasali? Or idinadamay ba nila ako? O siya sige, makikipaglaro na rin ako sa kanila. Hahakbang na sana si Lexi para pumunta sa table niya, pero nahawakan ko isang braso niya. Wait lang, wala ka palang kasama. Then join us. Ang yaya ko sa kanya. Di ko na hiningi pa ang opinyon ni Nathan. Total naman, magkakilala naman sila. Tsaka nga dapat siyang unang magaya dito eh, hindi ako. Nakakahiya naman, makakaistorbo ko. No, I insist. Tumayo ako at siya naman giniya ko pabalik ng upo doon sa inalisan ko. So ang ending, bumalik siya sa pwesto kung saan ko sila naabutan dalawa. Napahawak sa Nathan sa kanyang noo. Parang may gustong sabihin pero hindi tinuloy at tumahimik na lang. Ano, sumasakit na ba ulo niya? Pues lalo ko pang pasasakitin. 2 upuan lang meron sa table na to so ang ginawa ko, kinuha ko yung isang upuan sa kabilang table at pumesto na ako ng upo. Bale silang 2 tapatan habang ako na may nasa magkabilang gilid nila or napapagitnaan nila. Okay, order na tayo. Sabi ko sabay tawag ko sa waiter. Nathan's POV. The dinner is not the way I planned. Sa isang iglap, 3 na kami ngayon sa table. Niyaya ni Scarlett si Lexi na mag-join sa amin. Gusto ko sana kumontra pero di ko na lang ginawa. Ito sana ang unang formal date namin ni Scarlett. I want it to be memorable and special. Pero sa nangyayari ngayon mukhang memorable lang ang magaganap. Tinawag na ni Scarlett ang waiter para mag-order. Binigyan kami ng tigi-isang menu book. Napaka-awkward lang na nahantungan kong sitwasyon. Di tuloy ako makapili ng ayos. Anong gusto mo, Nathan? Tanong ni Scarlett sa akin. Gusto ko sana siyang sagutin ang gusto ko. Umalis na kaming 2 dito at mag-take out na lang kami ng food para dalhin sa kondo ko. But that will be sound so rude. Ikaw nang bahala. Ikaw na umorder para sa akin? Wow, ang sweet naman. Ako rin Scarlett, ikaw na lang mag-order para sa akin. Para sa amin ni Nathan. Ang imek naman ni Lexi. Like, what the shit? Talagang may diin ang pagkakasabi niya ng para sa amin? Sobra ng pagpapapansin ginagawa niya. Kung pwede nga lang hilahin ko siya para paalisin o palabasin sa restaurant na to, ginawa ko na.
Sure kayo ha? O sige, ako nang pipili. At lumapit naman ang waiter sa gilid niya para ilista ang order niya. Kuya, mga pang ilang tao yung kaya mag-share sa isang menu? Ang tanong pa ni Scarlett sa waiter. Ma'am, depende po kasi pero usually for 2 to 3 person naman po. Ang magalang na sagot ng waiter. Tumango-tango naman si Scarlett. Sige kuya, ito na lang order namin. Isang order ng kare-kare, bulalo, sisig, crispy pata, chop suey, Shanghai, salt and pepper squid and special fried chicken. Tapos, ilang rice ba? Halos mapatunganga ako sa dami ng in-order ni Scarlett. Halos lahat yata ng nasa menu in-order na niya. At nang tumingin ako kay Lexi ay parang ganun din ang reaksyon niya. Mukhang nagulat din sa dami ng order. Tumingin pa siya sa akin na tila nag-iisip kung ilang rice ba ang o-orderin niya. Dahil lalaki ka, 2 rice sa'yo. Ako naman, gutom. 2 din sa akin. Tapos tumingin siya kay Lexi. Ikaw mukhang mahina ka mag-rice. Half rice ka lang. Pero di pwede yung half-half na order, so isa. At nilingon niyang muli ang waiter. Kuya, bale 5 order pala ng plain rice. Yan lang. So talagang siya nang nag-decide ng order para sa amin. Ulitin ko lang po yung order niyo, ma'am. Isang tigi-isang order po ng kare-kare, bulalo, sisig, chop suey, Shanghai, salt and pepper squid and special fried chicken. Tapos 5 order po ng plain rice. Kuya, nalimutan mo yung crispy pata. Sa dami ng order niya at binanggit na din siya waiter, akalain mo may nakalimutan pa palang ilista. I'm sorry ma'am, sige ito po ulit yung list ng order nyo. At inulit ng waiter ang list ng order niya. Okay na kuya. How about drinks and desserts ma'am? Sparkling water lang ako. Agad sabat ni Lexi. Tumingin muli sa akin si Scarlett. Just a glass of water please. Kumunot ang noon ni Scarlett. Sa sinabi ko, sabay muling nilingon ang waiter. Bale sa drinks, isang pitcher ng house brewed iced tea, tapos isang sparkling water, pahingi na lang din ang isang pitcher ng cold water. Tapos binuklat niya muli ang menu book. Bale sa dessert, Scarlett, hindi ako magde-dessert, ang sabi agad ni Lexi. Tumingin naman sa akin si Scarlett. Nag-smile naman ako sa kanya. Order ka lang ng gusto mo. For sharing naman tong leche flan, no? Tanong ni Scarlett sa waiter at sumagot naman ang waiter ng yes. Sige, isa ring order ng leche flan. At inulit na naman ng waiter lahat ng in-order ni Scarlett para i-confirm kung tama ba. Okay na kuya, salamat. Finally, natapos din siyang mag-order. Kung alam ko lang ganito pala kalakas ang appetite niya, sa buffet ko na lang siya dinala. Sa susunod na lang siguro. Wala rin naman problema sa akin eh. Medyo nagulat lang talaga ako kanina for the time kasi ngayon ako naka-experience ng katulad niya. Yung ibang mga nakadate ko noon, matipid sa order o baka nahihiya lang. Kalimitan ako nag-order ng para sa kanila eh. Pero iba tong si Scarlett, wala akong masabi. At kinuha ng waiter ang menu book na nandito sa table. Okay, back to awkward moment. Paano ko makakabelo kay Scarlett kung nandito si Lexi na para nakabantay sa amin? Hindi na to count as a date. Talagang dinner lang. Matapos maka-order ni Scarlett, makaalis ng waiter, nagkaroon ng katahimikan sa pagitan naming tatlo. Scarlett's POV. Sa dami ng in-order kong pagkain na halos ubusin ko ng lahat ng nasa list ng menu, ewan ko na lang kung uulit pang makipag-date sa akin si Nathan. Kakaalis lang ng waiter at ang tahimik sa table namin. Sa dami ng in-order ko, paniguradong medyo matatagalan ang pagsaserve ng mga yon. Casual fine dining pa naman ang restaurant na to, so expected hindi fast food style na mabilisan. Need more time to prepare the meal we ordered. Medyo nagiging awkward lang ang ambience dahil biglang tahimik dito sa table. So, kailangan ko magsimula ng topic at mukhang walang balak magsalita ang dalawang to. Na-shocked ata sa dami ng order ko. Okay lang naman yung in-order ko, no? Hindi ba konti or masyadong madami? Ang pasimpleng pang-aasar na tanong ko pa sa kanilang dalawa. Actually, pero parang ang dami. Don't mind my opinion, mahina lang kasi akong kumain eh. Sweet na sabi ni Lexi. Mahina pala siyang kumain, ba't nandito siya? Lumingon ako kay Nathan at gusto ko marinig ang sagot niya. It's okay. At nag-smile lang siya sa akin. Bakit ganun ang reaksyon niya? Talaga bang okay lang sa kanya? Di ba siya nag-aalala sa babayaran niya? Alam ko, nag-struggle ang business niya. Wala nga siyang makuhang investor eh. Bigla naman lumapit ang waiter at pinagbibigyan muna kami ng tig-isang glass of water. Tapos umalis din naman kaagad. At ang tahimik na naman muli sa table namin. Ano naman kaya ang sunod naming pag-uusapan?
Napangisi ako sa kabaliwang naisip ko. Si Lexi palang tatanungin ko. Lexi, gaano na kayo katagal magkaibigan or magkakilala ni Nathan? Napalingon kami ni Lexi nang sabay kay Nathan dahil parang naubo siya kahit katatapos ng uminom ng tubig. Huwag niyang sabihin na samid siya sa pag-inom ng tubig.